Gagawa naman tayo ngayon ng medyo healthy version ng empanada dahil hindi natin siya piprituhin or hindi natin siya lulutuin sa mantika. Ibibake natin ito guys at tuturuan ko rin kayo kung paano gumawa ng flaky na dough or yung crust niya. Madali lang ito gawin mga kamamis kaya tara umpisahan na po natin. Uunahin muna natin yung paggawa ng ating pangpalaman or yung ating pang-filling sa ating empanada. Dito sa ating kawali, naglagay lang ako dito ng 2 tablespoon ng olive oil. Pwede naman kahit anong oil. Then naglagay ako dito ng 2 cloves of garlic at saka medium size ng onion. Konting garlic lang pala yung nilagay ko dito guys kasi maglalagay pa tayo mamaya ng garlic powder. Then isusutay lang natin hanggang sa mag-translucent lang yung ating garlic at saka yung ating onion. Then ilagay na natin yung ating meat. Ayan, beef pala yung ginamit ko dito guys. Pwede kayong gumamit ng pork. Igigisa lang natin ito hanggang sa mag-brown lang yung ating karne or yung ating beef. Then tinanggal ko lang yung mga excess oil dito sa ating karne para hindi siya masyadong oily. Then naglagay na ako dito ng mga seasoning. 1/4 kilo lang pala yung meat natin dito guys kasi maglalagay pa tayo mamaya ng vegetable or ng gulay. Konting salt lang muna yung ilalagay natin dito guys kasi mamaya pwede pa natin siyang i-adjust kung kulang pa yung timpla niya. Hahaluin lang natin ito hanggang sa ma-absorb lang ng meat yung ating mga seasoning. Ilagay naman natin ngayon yung ating mga gulay. Ayan, pwede kayong gumamit yung nabibili sa mga groceries, yung mga frozen na green peas or ng carrots. Ayan, marami nun sa grocery guys, pwede nyo gamitin yon. Ayan, then naglagay din ako dito ng mais or ng corn. Ito naman ay optional lang. Tira lang kasi ito nakaraan, kaya nilagay ko na rin dito. Then sunod na rin natin yung ating patatas. Ayan. Then i-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang sila. Naglagay lang din ako dito guys ng 1/2 cup na water para maluto lang yung ating gulay at saka yung ating meat. Then naglagay ako ng tomato paste para pang dagdag kulay dito sa ating palaman. Kailangan din natin dito ng hot sauce. Ayan, ang ginamit ko dito ay sriracha. Ayan, pwede kayong gumamit ng kahit anong brand. Haluin lang natin ito. Then tatakpan na natin siya. Hayaan natin siya mag-simmer ng mga 5 minutes or maluto lang ng konti yung ating mga gulay. Hindi naman kailangang lutong-luto kasi i-bake pa naman natin ito mamaya so maluluto pa siya para hindi din siya ma-overcook. After 5 minutes, ayan, medyo nag-reduce na yung sauce niya or yung pinakasabaw niya. Dito guys, pwede na natin siyang tikman kung sakto na yung timpla niya. Pwede tayong mag-add ng salt kung kulang pa. Ayan, titikman lang natin siya guys. Dito medyo nakukulangan pa ako sa salt kaya nag-add pa ako ng konti. Basta depende na sa inyo guys. Pwede nyo dagdagan or pwedeng tama na. Maglagay din tayo dito ng slurry. Ayan, para lumapot yung pinaka-sauce niya. Para hindi siya buhaghag at hindi tayo mahirapan maglagay mamaya dun sa ating empanada dough. Ito pala yung secret ingredients natin dito guys. Nag-add ako dito ng cheese sauce para mas lalong cheesy yung ating filling. Pwede kayong gumamit ng quick melt na cheese. Ayan, pero mas masarap ito guys, malinam naman siya kasi nagamit ko na siya nakaraan nung nagluto ako ng pasta. Tumutulong din ito para mas lalong lumapot yung pinaka-sauce natin dito sa ating filling. Ready na yung ating pangpalaman, ita-transfer lang natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl, then hayaan lang natin siyang lumamig bago natin siya gamitin. Sunod naman natin gagawin yung ating empanada dough or yung ating empanada crust. Dito sa ating mixing bowl, ilagay na natin yung ating all-purpose flour, salt at saka yung ating sugar. Then i-mix lang natin ito. Kailangan din natin dito ng isang cup ng butter, yung isang bloke ng butter. Then i-grate lang natin ito guys or pwede nyo siyang i-chop ng maliliit. I-mix na natin ngayon yung ating butter dito sa ating flour hanggang sa magiging parang crumbs lang siya. Then, dapat ganito magiging texture ng ating flour. Maglagay tayo dito ngayon ng cold water or ice water. Ayan, 2 tablespoon lang muna yung ilagay natin para matansya natin yung magiging consistency ng ating dough. Then, i-mix lang natin ito. Huwag po natin siyang mamasahin guys. I-mix lang natin siya or ipipress lang natin ng gamit ang ating kamay. Medyo tuyo pa yung ating dough, kaya nag-add pa ako dito ng 1 tablespoon. Bali, 3 tablespoon lahat ng nagamit ating water dito. Ayan, since hindi tayo pare-pareho ng flour guys na ginagamit, ganun lang din gagawin natin. Mag-add lang tayo ng pakonti-konti. Then, kapag ganito na yung texture ng ating dough, ayan, pwede na ito. Huwag na natin siyang i-overmix. Then, naglagay ako dito ng konting flour.
Ayan, ito-fold lang natin siya ngayon. Para ito yung sekreto din para magiging flaky yung ating empanada crust. Kapag nakikita nyo medyo dumidikit yung inyong dough, pwede kayo mag-dust ng konti-konti lang na flour. Pagkatapos natin i-fold yung ating dough, babalutin lang natin siya ng cling wrap, ilagay lang natin ito sa chiller or sa fridge ng 25 to 30 minutes. Gagamit pala tayo ngayon ng empanada molder. Ayan, nabili ko lang ito sa Shopee. Ilalagay ko yung link nito. Magandang klase ito guys, parang matibay siya, makapal siya. Ayan, pero kung wala naman kayo empanada molder, pwede naman yung cutter na bilog at saka ng fork or ng tinidor lang yung gagamitin natin. Ito na yung ating dough. Ayan, i-flatten lang natin siya ngayon guys. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya kung gaano kakapal yung kailangan natin dito. Huwag natin masyadong kapalan kasi kapag masyadong kapal yung ating cut ng ating empanada dough, ayan, hindi masyadong magiging flaky yung kakalabasan niya. So, kailangan yung sakto lang. Hindi rin masyadong dapat manipis kasi mapupunit din siya, guys. Ayan, gumamit ako dito ng cutter. Dapat kung gaano kalaki yung inyong empanada molder, ganun din kalaki yung gagamitin yung cutter dito. Then, ito namang pinaggupitan natin. Ayan, bibilogin lang natin siya ulit. Then, babalutin natin siya ng cling wrap. Then, ilagay natin siya sa chiller. Eras lang natin siya para mamaya, pwede natin siyang gamitin ulit after natin itong gawin itong nauna nating kinat na dough. Then, ayan, naglagay ako dito ng flour sa ating molder para hindi siya didikit yung ating ilalagay na dough. Ganito lang pala kakapal yung ating dough. Ayan, hindi siya masyadong manipis, hindi rin siya masyadong makapal. Sakto lang. Then, ipipress lang natin ng konti yung pinakadulo ng ating dough dito sa edge ng ating empanada molder. Ilagay na natin ngayon yung ating pinalamig na palaman or yung ating filling na ginawa natin kanina. Then, naglagay ako dito ng mozzarella. Ayan, cheese. Pwede kayo gumamit ng quick melt cheese. Basta yung madaling matunaw, guys. I-brush lang natin ng egg wash yung gilid ng ating dough para magsara siyang maigi at hindi siya bubuka mamaya kapag i-bake na natin siya. Gumamit pala ako dito guys ng fork or tinidor para i-press yung gilid ng ating dough para secured talaga yung ating filling. Ibabrush lang din natin ng egg wash yung ibabaw ng ating empanada dough bago natin siya i-bake. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 180 degrees Celsius ng 30 to 35 minutes or hanggang sa mag-golden brown lang yung ibabaw ng ating empanada. Ito na yung ating cheesy beef empanada. Titikpan na natin siya ngayon, guys. Binake ko lang ito ng 35 minutes hanggang sa nag-golden brown lang siya. Hindi tayo pare-pareho ng oven, guys. Kaya i-check nyo rin kapag nagbe-bake kayo. Basta kapag nag-golden brown na siya, ayan, pwede na yon. Ang sarap ng beef empanada natin, guys. Napaka-linamnam nung pinaka-feeling niya dahil naglagay tayo doon ng cheese sauce. Sobrang cheesy din niya, guys. At ipapakita ko rin sa inyo kung gaano ka-flaky yung pinaka-crust natin o yung pinaka-empanada dough natin. And ipipress natin siya, guys. Nakikita nyo, napaka-flaky.
At napakasarap, nakakabusog. At mas healthy ito guys kasi hindi natin siya pinirito or hindi tayo gumamit ng oil dito. Kaya try nyo na ito mga mamis. Kung ang hanap mo ay medyo healthy version ng empanada, ayan, pwede sa'yo itong recipe na ito. Pwedeng pang baon sa school or sa opisina at syempre pwede rin po natin ito ipang benta or ipang negosyo. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.